Ako ay isang maswerteng nagde-deliver gamit ang mamahaling kotse. Tungkol sa kung bakit ako maswerte. Makikita mo na lang. Sa mundong ito, 3 taon na ang nakalipas nang pumasok ito sa panahon ng espiritual na pagsasanay. Pero hindi ako makapag-espiritual. Masama. Malalampasan na ako sa oras. Sumpa ng mabilis na hangin. Bumilis. Naging ganito ang mundo. Kailangan itong simulan 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nagkaroon ng depekto ang cosmic barrier na nagpoprotekta sa mundo. Nagsimula ng salakayin ng mga dayuhang nilalang ang mundo. Sa kabutihang palad, ang paglitaw ng bitak, nakalabas ang espiritu ng universo sa mundo. Maaaring mag-ensayo ang tao ng espiritu para labanan ang pag-atake ng mga alien. Simula noon, pumasok ang tao sa panahon ng pangkalahatang pag-aaral ng espiritu. Ang pangunahing focus sa college entrance exam ngayong taon ay ang rate ng pag-convert ng espiritu at ang paggamit ng talisman sa pag-navigate gamit ang espada. Kailangan niyong lahat itong kabisaduhin. Magpakatatag kayo. Dapat maihatid ang batch ng Juling Dan bago ang Lingxiu Conference. Diretso tayong papasok sa top 500 ng mundo sa Lingxiu. Salamat sa kuya na nagbigay ng 10 kidan. Muah! Gusto bang makita ng kuya ang demonstration ko sa pagpasok ng ki sa katawan? Pero, sa mga tao na nag-aaral ng espiritu, matapos nilang mapigilan ang pag-atake ng mga alien na uri, ang mga angkan na may talento sa pag-espiritu, naging bagong makapangyarihang klase sa mundong ito. Nagsimula silang abusuhin ang mga walang talento sa pag-espiritu. Wastong tao, bigyan mo ako ng 10 batong espiritu. Kung hindi, babawiin ko ang iyong espiritu. May klasismo pa rin. Hindi nagbago ang mundo. Hoy, humarang ka sa daan ng binibini ko. Nasaktan ang kabayo ko. Ibenta mo na lahat ng organ mo. Hindi mo na kayang magbayad. Hoy! Ikaw ang bumangga sa akin mula sa likod. May karapatan ka pang maghabol sa likod. Gago. Bakit mo ako sinasabihan ng ganito? Ang tatay ko ay isang dakilang makapangyarihan. Ikaw na isang walang espiritu, walang silbi. At karapat-dapat ka lang maghamon sa akin. Ginoo, hindi ka ba nagulat? Ayos lang ako. Katatapos ko lang uminom ng 2 baso ng espiritu. Nakasakay ako sa kabayo at hindi ko napansin. Nabangga ko ang isang walang muwang na tao. Hoy! Uminom ka ng alak tapos sumakay ka sa kabayo. Ito ay pagmamaneho sa ilalim ng impluensya. Alam mo bang lumabag ka sa batas? Lumabag sa batas. Hangal na tanga. Paano mapipigil kami ng batas, mga aristokrata? At nagmamaliit pa. Ngayon, tuturuan kita kung paano maging tao. Ginoo, tigilan mo na. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. At saka, ang basura na ito, makapal ang balat. Mas masama pa kung masira ang iyong pamatay. Ihulog mo siya sa lawa sa unahan, para hindi na siya nakikita dito. Sundin ang utos. Talagang swerte ang buhay ko, sobra. Kailangan ko na bang magpaalam ngayon? Huwag ka munang sumuko, bata. Sino yan? Ako si Laozi. Ako ang iyong Laozi, mas tama iyon. Yun nga. Ako yung Laozi na sumulat ng Tao Te Ching. Laozi. Dapat matagal na akong abo, di ba? O tama. Namatay na rin ako. Kaya lang nakikita kita. Kung hindi ka pa namatay, hindi ka pwedeng mamatay. Dahil ikaw ay ako. Ang sinasabi mo ba? Ako ay ako.
Ano ba tong usapan? Nabuksan na ang panahon ng malaking laban. Kailangan ka ng magising. Ginoo, patay na rin ang inutil na ito. Magpahinga ka na muna. Ngayon, meron na rin akong espiritu. Yung pakiramdam na ito. Ang sarap. Hoy, huwag kayong umalis. Hindi ba't ang galing ninyo kanina? Hindi pa nga ako nakamatay eh. Mga may kapangyarihan gumagawa ng bagay. Dapat ba nilang putulin ang ugat? Itong salot, kahit na nakapaglabas pa siya ng napakalakas na espiritu. Bakit ganito? Siyang walang kakayahang makaramdam ng espiritu. Ay talagang isang walang silbi. Marahil ay na-activate ang kanyang potensyal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit wala itong silbi. Kakabuo pa lang ng espiritu sa kanyang katawan. Sa pinakamababa, nasa simula pa lang siya ng antas ng pagbuo ng espiritu. Ako naman ay nasa huling antas ng pagbuo ng espiritu. Madali lang siyang talunin. Kaya't bilisan mong patayin siya. Huwag siyang hayaang makasagabal dito. Tipunin ang enerhiya para maging espada. Talagang isang walang kwentang tao. Kahit hindi pa siya nakarating sa antas ng pagbuo ng espiritu. Anong silbi ng espiritu kung wala namang kakayahan? Nagmamalaki ka pang makipagtagisan sa akin. Ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Patayin siya. Gawin siyang pulbos. Walang silbi ang makipaglaban. Kahit gaano karaming espiritu. Kung hindi ito papasok sa mga meridian, hindi ka magiging isang tagapag-ensayo. Hindi ka talaga maituturing na tagapag-ensayo. Sino ang nakikipag-usap sa iyo tungkol sa antas? Walang pakialam kung ano ang antas ko. Gusto niyo akong mamatay. Gusto ko kayong mamatay. Nagsisinungaling pa rin kayo. Patayin niyo na siya. Ito. Paano ito pwedeng mangyari? Hindi ka pa nga nakarating sa yugto ng pag-iipon ng espiritu. Paano ito mangyayari? Mahal na tao, pakiusap. Patawarin ninyo ang aking ginang. Basta't kayo'y magpapatawad sa kanya. Tiyak na ang aking Panginoon ay magbibigay sa inyo ng malaking halaga. Kasanayan. Ano man ang gusto ninyo, mayroon kayo. Nagsalita na ako. Hindi alintana kung ano ang aking antas. Gusto niyo akong mamatay. Kaya gusto ko kayong mamatay. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat kayo sinaktan. Babalik ako at sasabihin ko sa tatay ko. Gawin kang alay. Pakiusap, palayain mo ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi na ako mangahas muli. Kung wala akong kakayahan, matagal na akong patay. Bakit ko naman itatago ang isang katulad mo? Ikaw, pinatay mo ang dalaga. Bata, malaki ang problema mo. Bibigyan ka ng pamilya ng parusang kamatayan. Maghintay ka. Bakit ako maghihintay? Akala mo ba'y bobo ako? Naghihintay ka bang ipaalam ko? Aking anak na babae. Sino ang pumatay sa iyo? Sino ang may lakas ng loob na saktan ang tao ng Zhao? Gagawin kong pira-piraso ang hayop na iyon. Pupukpukin at susunugin. Patawag ng tagapangalaga, tawagin ang Ginoo. Mahal na ina, huwag magalit. Ang pinuno ng pamilya ay kasalukuyang nag-aasikaso. Sa isang mahalagang sandali sa rurok ng kapangyarihan. Huwag itong guluhin. Ngunit kung siya ay mawawala sa tamang landas, ang buong pamilya Zhao ay mawawasak. Wawasak. Patay na ang anak kong babae. Walang halaga kung ano ang mangyari sa pamilya Zhao. Lahat ng ina. Mahigpit ang ulo ng pinuno bago magpakatago. Sige, alam ko na. Ano man ang iyong pagkatao. Kahit na magtago ka sa dulo ng mundo. Bubunutin kita.
para maranasan mo ang pinakamasakit na paraan ng pagkamatay sa mundo. Hay, huwag kang tumakbo ng ganito kabilis. Huwag kang mag-alala, wala na silang lakas para hanapin ka ngayon. Wala na silang lakas. Ako pa ang magpapahirap sa kanilang mahal na anak na babae. Malapit nang dumating ang unyon ng mga alien na fleet. Nararamdaman ito ng lahat ng mga cultivator. Sila ay abala sa sarili nilang problema. Sa kasalukuyan, ang mga cultivator sa Earth ay, hindi natin ito mapipigilan. Sabihin na natin ng diretsyo. Malapit na ang katapusan ng mundo. Hindi natin ito mapipigilan. Kaya't wala tayong magagawa kundi maghintay sa kamatayan. Kakaunti lang ang aking kakayahan. Hindi pa ako nasisiyahan. Bakit nagmamadali? Kung walang aberya, ang mga selyo ng mga bayani sa kasaysayan ng tao, dapat nang mabuksan. Ang dugo ng mga tagapagmana ay ganap na magigising sa pagkakataong ito. Mga nakababatang henerasyon, tanggapin ang aking kapangyarihang Pangulo. Protektahan ang ating lahi. May estilo ako na parang si Dabu. Sasamahan ko ang aking pang-ukip upang puksain ang mga kaaway. May pananampalataya sa puso. Maaari mong taglayin ang kapangyarihang magbantay. Protektahan ang iyong mga kapwa. Lumalaban kami para sa kalayaan. Ngayon, lumalaban para sa sangkatauhan. Mga sinaunang halimaw. Binabati ang pinuno ng pamilya. Ay, yung mga dayuhang yan parating na naman. Ginoo. Sa wakas, lumabas ka na. Nawala ang anak ko. Wasak ang espiritu niya. Anong sinasabi mo? Anong nangyari sa anak ko? Pinatay siya. Ngayon ay halos santo ka na. Kailangan mong maghiganti para sa anak mong babae. Ang bastos. May lakas ng loob na pumatay sa anak ko. Ngayon pupuntahan ko na siya at hahanapin. Para siya ay mapuksa. Hindi na makakalaya kailanman. Kuya, kailangan mo ba ng serbisyo? Grabe ang tama mo. Siyempre masakit yan, di ba? Gusto mo ba, ate, tulungan kang pawiin ang sakit? Nakikita ko, ang kuya ay may kakaibang aura. Siguradong hindi siya pangkaraniwan. May mga maliit akong magic na panggaling sa sugat. Matutulungan kitang gumaling. Bilisan mong makabawi. Ang gwapo ng batang lalaki. Baka pwede akong humalik. Bilang gantimpala sa paghilom. Ikaw, anong ginagawa mo? Babae, maganda ang iyong pag-arte. Ngunit ang pumatay sa iyo, masyadong halata. Sabihin mo na, sino bang nagpadala sa iyo para patayin ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Tietze, ganyan lang ang kakayahan mo. Ito ay isang dayuhang uri. Sobrang swerte ko talaga. Ako ay prinsesa ng planeta. Pero dahil sa hindi purong dugo, tinatrato akong iba ng mga tribo. Mahirap man, nakatakas din ako papunta sa Earth.
Nais kong kunin ang espiritu ng mga tao dito na nag-aaral ng espiritu. Para mapalakas ang enerhiya ko. Akala ko, walang kwenta ka, na kahit hindi ka pa nakakamit ng estado ng pagkolekta ng espiritu. Lahat ay kayang durugin ako. Anong silbi pa ng buhay ko? Bigyan mo na ako ng mabilis na wakas. Walang paraan. Saktong-sakto, kailangan ko ng katulong. Mula ngayon, ikaw na ang mag-aalaga sa akin. Ako ay prinsesa. Mas mabuting mamatay kaysa sumuko. Huwag kang mangarap. Talagang nagkamali ako. Sige na, susundin kita. Para hindi ako mag-aksaya ng pagkain. Ginoo. Alam ng alipin ang pagkakamali. Mula ngayon, sisikapin ng alipin na paglingkuran ka ng buong puso. Hinding-hindi ko magagawa. Mahirap ang target ngayong gabi. Alam ko. Yung halimaw na pumatay sa binibini. Walang kahit anong bakas na makikita. Hindi pwedeng ganito. Galit na galit ang Panginoon. Kailangan may dugo talaga. Makita ang dugo. Sino ang kailangang patayin? Yung batang iyon ay ulila, walang kamag-anak. Naimbestigahan ng mga spiya ng malinaw. Itong halimaw ay pinalaki sa Kingshi Village, kumakain ng iba't ibang pagkain mula sa iba't ibang pamilya. Malalim ang pagmamahal niya sa mga taga rito. Kung hindi siya mahahanap, papatayin nila ang Kingshi Village. Ipapakita nila sa kanya ang kahihinatnan ng paglapit sa Zhao family. Para matikman nila kung ano ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ano ba talaga ang estado ko bilang matanda? Kahit na hindi pa nga ako nakarating sa yugto ng pag-ipon ng espiritu. Paano ako mananalo laban sa nasa tuktok na yugto ng pag-ipon ng espiritu? Dahil lang sa dalawang hangal na iyon. Sayang na sayang ang kalamangan ko sa yugto ng pag-ipon ng espiritu. Kalamangan. Anong kalamangan? Matagal nang kayang magpalipad ng bagay ang mga cultivator sa kalagayan ng pagsasama-sama ng espiritu. Ang espiritu ay pwedeng gawing matalim na sandata para pumatay sa malayo. Pero kahit na marami kang espiritu, hindi mo alam kung paano ipasok ang espiritu sa daliri. Magagamit mo lang ito pang depensa sa sarili. Hindi ka makakagawa ng malayo ang atake. Kung ang matandang iyon ay agad na lumipad sa himpapawid. Para saktan ka gamit ang malayong atake at ubusin ang iyong espiritu. Patay ka na noon pa. Ano ang dapat kong gawin para makapasok ang key sa uga? Paano ako makakalampas sa Yulingjing? Hindi ko alam, marami pa akong alaala na hindi na ibalik. Paano mo maibabalik ang mga alaala? Hindi ko rin alam. Ano ba talaga ang alam mo? Tingnan mo. Ang lihim ng bulaklakan na ito ay nakatago sa mga maliliit na bulaklak na ito. Nararamdaman ko ang galaw ng mga kasalukuyang cultivator. Ang dalawang pulang tuldok ay papunta sa Kingston Village. Punong-puno ng put. Ang Kingston Village ay aking tahanan. Dumarating na ang dayuhang puwersa. Hindi nila iniisip na dapat labanan ang mga kaaway. Sa halip, para sa personal na galit, pinatay ang mga walang kalaban-laban na taga-baryo. Talagang nakababaliw. Ginoo, ano nang nangyari? Ayos lang. Ngayon, makakatakas na ako. Mahal na Ginoo, pakiusap, patawarin ninyo kami. Wala kaming ginawang mali. Pakiusap, pakawalan nyo kami. Wala kaming ginawang mali. Sila ang inyong sinusuportahan. Pinatay ang aming dalaga. Pakiusap, pakawalan nyo ang aking anak. 3 taon pa lang siya. Wala siyang kaalam-alam. Mga Ginoo, pakiusap, huwag kayong masyadong mahigpit. Ang mga taga-baryo ay mga tapat na tao. Walang kinalaman ang bata na si Xiaoli. Sa kanila, pakiusap, pakawalan nyo na sila. Anong halaga kung walang kinalaman? Ang dahilan ng inyong kamatayan ay
Gusto kong mamatay kayo. Dapat kayong mamatay. Pasensya na, Ginoong Nayon. Sisiw ko ang lahat, ako ang nagdala ng kapahamakan sa Nayon. Hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang mundong ito. Sisihin mo ang mga walang pusong hayop na ito. Ang batang ito, hindi pa umabot sa antas ng pagkokontrol ng espiritu, hindi makalipad. Kung hindi siya makalipad, wala siyang ibang magagawa kundi maging buhay na target. Mahirap na, mag-ingat ka. Sisimulan kong ubusin siya sandali. Hintayin mong maubos ang aking lakas bago ka sumugod. Kahit gaano karami ang kanyang lakas, maubos din ito. Dahan-dahan natin siyang papagurin. Panatilihin ang kontrol, huwag siyang payagang makalusot. Pumunta ka sa kabila. Hindi ito ang tamang paraan upang magpatuloy. Parang pagong na nagtatago ang batang ito. Sige, patuloy mo siyang bugbugin, ako ihahanap ng kasiyahan sa ibang mga tao. Hindi na kayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Kamusta, nakakakilig ba? Magtago ka pa. Tingnan natin kung ilan sa mga kababayan mo ang mabubuhay. Papatayin kita. Talagang nakakatawa ang mga tao ninyo. Sumisigaw ng laban-laban sa mga dayuhan. Ngunit sa sarili nilang tao, mas malupit pa kaysa sinuman. Bakit ka nandito? Kami mga butiki mula nang tinawag ka naming Panginoon. Hinding-hindi ka namin papabayaan na mamatay. Ikaw, dayuhang basura. Nangangahas ka pang makialam. Huwag mo nang alalahanin ang dayuhang basura na iyon. Nawawalan na ng lakas ang batang ito. Sabay-sabay tayong kumilos, patayin siya. Bilisan mong sumipsip ng lakas para makabawi. Huwag mag-aksaya ng oras. Bodong, naglakas loob na sirain ang mga plano ko. Walang problema, kahit na makabawi siya ng lakas. Hindi siya makakalipad. Patuloy lang tayong humahabol, tiyak na mapapagod siya. Kahit na hindi ako makalipad. Pero ang aking espiritu ay kayang buhayin ang potensyal ng katawan ko. Potential. Kahit gaano pa kalakas ang lakas mo, hindi mo man lang mahawakan ang aming mga damit. Sa pinakamasama, magtatrabaho ka sa pagtitina ng patay na hayop. Ganyan. Sobrang daldal mo talaga. Tanggapin mo ito. Paano ka nakatalo ng ganyan kataas? Mamatay ka.
Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huwag kang lumapit. Ako ay ang iyong kalaban. Marami rin. Kamusta ka? Kaya mo bang maglakad? Huwag mag-alala. Hindi ako mamamatay. Matibay ang buhay ko. Sinasabi nilang ang mga dayuhang nilalang ay salot. Ngayon, mukhang may mga tao na mas masama pa kaysa sa mga dayuhan. Iniligtas niya ang nayon. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo para alagaan siya. Bibigyan namin siya ng magandang pag-aalaga. Huwag kang padalos-dalos, bata. Ang pinuno ng Zhao ay nasa rurok ng kapangyarihan. Isang hakbang na lang mula sa pagiging banal. Hindi ka makakapantay sa kanya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kailangan bang manood na lang tayo habang patuloy niyang sinasaktan ang mga taga-Bukirin? At saka, hindi ko siya kayang talunin. Ikaw na lang ang kumilos. Isa lang akong anyo ng kamalayan. Wala akong kakayahang kumilos. Ang galing mo. Pinatay ang aking anak na babae at mga tauhan. Nagmamalaki pa ring dumating dito. Sabi ko, nandito ako para maghatid ng pagkain. Naniniwala ka ba? Sobrang yabang. Kahit malapit na sa kamatayan, matigas pa rin ang dila. Huwag ka nang tumawa. Ito ang amoy na iyon. Tama, ang pumatay sa aking anak na babae ay siya. Talagang kahila-hilakbot kayong mag-ina. Dahil sa kaunting kakayahan, hindi na marunong makipag-usap ng maayos. Bastos at mapang-api. Talaga namang may talento ang batang ito. Hindi pa nga umabot sa antas ng pagtipo ng espiritu. Hindi may tuturing na tunay na cultivator. Sa pamamagitan lamang ng espiritu sa kanyang katawan, kayang talunin ang mga eksperto sa pagtipo ng espiritu. Medyo interesante. Pero kailangan mong linawin. Ang kaharap mo ay ang pinakamataas na antas. Maging ang rurok ng pinakamataas na antas. Malayo na ako sa antas ng banal. Kulang na lang ang huli. Walang magagawa. Densidad ng espiritu sa pinakamataas na antas. Mas mataas pa ito sa level ng katawan mo. Kung magtutunggali kayo ng diretsyo, talo ka. Bakit mas maraming sugat? Pakiramdam mo, mas sumisibol ang espiritu. Naintindihan mo ba ang siyensya? Ang sugat ay maaaring sirain ang barrier ng katawan mo. Para mas mabilis at mas maraming pumasok na espiritu. Sa pagitan ng langit at lupa sa loob mo. Ikaw, isang matandang taoista, ay nakikipag-usap sa akin tungkol sa siyensya. Kayong dalawa ay parehong pinakamataas na antas. Ang batang ito ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Gawin mong masaya ang kanyang kamatayan. Huwag siyang patayin ng masyadong mabilis. Gino. Pagsasaktan mo ang kanyang mga kamay at paa. Gusto kong iparana sa kanya ang sakit hanggang sa mamatay siya. Sa ganitong paraan, mababawasan ang galit sa aking puso. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos na kita, magpapadala ako ng tao para masakirin ang Kingshi Village. Mas masakit ang magiging kamatayan ng mga kababayan mo kaysa sa iyo. Sila ang magiging kasama mong ilibing. Hindi ka magiging nag-iisa. Ikaw na tao. Patayin kita ngayon din. Para maranasan mo ang pakiramdam ng unti-unting paghiwa. Anong nangyayari? Hindi ito possible. Hindi mo alam, di ba? Mas marami ang mga sugat ko.
Mas marami ang nasisipsip na espiritual na enerhiya. Kapag ang espiritu ay umabot sa isang tiyak na antas, patuloy itong magkakaroon ng kompresyon. Hanggang ang aking espiritu ay lumampas sa antas ng pinakamataas. Hindi ito possible. Impossible. Hindi man lang siya nasa antas ng pagbuo ng espiritu. Paano siya maaaring talunin ang pinakamataas na antas? Dapat tayong magsanib puwersa para patayin siya. Narinig ko na gusto mong patayin ang Kingstone Village. Hindi, nagbibiro lang ako kanina. Wala akong ganong intensyon. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang buhay mo ay mahalaga. Ang buhay ng anak mo ay mahalaga. Pero ang buhay ng mga taga Kingstone Village ay hindi ba mahalaga? Sila ay mga karaniwang tao. Kami ay mga mayayaman. Mas mahalaga kami kaysa sa kanila. Talaga. Ang buhay mo ay tatanggapin ko bilang isang karaniwang tao. Huwag kang magmalaki. Ito ang jade na iniiwan ng aming ninuno. Sinabi ng ninuno sa akin sa panaginip, basagin ang jade pendant sa oras ng panganib, para mabuksan ang sumpa, at mailabas ang kanyang ancestral na kaluluwa. Zhao Clan. Maliit na hayop, kahit lampasan mo pa ang pinakamataas na antas. Ang kaluluwa ng aming matandang ninuno sa Zhao ay muling magpapakita. Siguradong mapapahamak ka. Maghintay ka ng kamatayan. Ako, ang inapo ng pamilya Zhao, ay tinawag. Ngunit nahaharap sa panganib ng buhay at kamatayan. Ang matandang ninuno ay itong batang ito. Pinatay niya ang aking asawang anak na babae. At ang mga tauhan. Ngayon, nais pa rin niyang patayin ako. Humihingi ako ng tulong sa matandang ninuno para sa akin. Patayin ang halimaw na ito. Guro, bakit kayo nandito? Pakiusap, tanggapin ang aking paggalang, si Zhao Yun. Mahal na ninuno. Nagkamali po kayo ng tao. Siya ang kaaway na pumatay sa aking anak na babae. Bakit kayo nagmamakaawa sa kanya? Lolo, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit tinatawag niya akong master? Noong araw, naglalakad-lakad ako sa iba't ibang lugar. Nakita ko na magaling ang batang ito. Binigyan ko siya ng ilang payo. Hindi ko inasahan na gugustuhin niyang magpursige at maging aking disipulo. Kaya tinanggap ko na lang siya bilang aking alagad. Tumayo ka na. Ang mga inapo mo kanina ay gustong pumatay sa akin. Patawarin mo ako, matandang ninuno. Nagkamali ako. Hindi ko dapat inistorbohin ang guro. Pakiusap, patawarin mo ako. Nabasa ko na ang iyong alaala. Ang mag-asawa kayong dalawa ay puno ng kasamaan. Nakapagpatay ng marami. Ako si Zhao Yun, isang bayani sa buong buhay. Hindi ko akalain na ang mga susunod na henerasyon ay magiging ganito kababa. Ang sariling kasalanan ay hindi dapat mabuhay. Sila. Sa wakas ay darating na ba? Hindi marunong gumalang ang aking disipulo. Nais ko sanang gisingin ang kaluluwa ng ating mga ninuno. Tumulong sa tao na labanan ang malaking sakuna na ito. Akala ko pa naman magiging masigasig ang mga supling ko. Nakaabala pa sa master ko. Sige na. Hindi naman ito ang iyong kasalanan. Sino ang makakasiguro na magiging maganda ang kinabukasan ng lahat ng anak? Matapos ma-unblock ang disipulo. Hindi na magtatagal ang kanilang kaluluwa at katawan na manatili. Ibalik ko na ang buong lakas ng aking kaluluwa sa aking master. Hindi pa man nakamit ang tagumpay, pumanaw na agad. Palaging nagdudulot ng luha sa mga bayani. Hoy, Lolo. Malakas ang pagpapasa ng kanyang kaluluwa, Master. Pero pakiramdam ko, di man lang nagbago ang antas ko. Anong iniisip mo, bata? Yung kaluluwa niya ay para sa pagpapabalik ng alaala ko. Ano nang kinalaman nito sa pagtagumpay mo?
Parang nagtatrabaho ako para sa'yo. Ano ng mga alaala ang naaalala mo? Noong mga panahong iyon, may isang dalaga sa labas ng hangupas na nag-iinit ng tsaa. Ang ganda niya, talagang kaakit-akit. Tumahimik ka, sino ang interesado sa mga alaala mo? Huwag nang pag-usapan ang mga walang kabuluhan. Ano ang walang kabuluhan? Mga bagay sa mundo. May pag-iral at kawalan. Nagsasama at nagtutulungan. Ang tunay na malaking gamit ay nasa kawalan. Naintindihan mo ba ang materyalistang dialektika? Naintindihan ko, anong kabaliwan? Kung magpapaloko ka pa, babalik na ako matulog. Matagal na tayong nag-aaway. Sobrang pagod na ako. Sabihin mo na, sabihin mo na. Kamakailan lang na naalala. Lahat ay mahahalagang impormasyon. Noong mga panahong iyon, sumakay ako ng baka at umalis sa Hanguguan. Hindi ito pagtaka sa mundo, kundi sa diwa ng aking yumaong asawa. Naglakbay ako sa mga taon. Saksi sa pag-angat ng mga bayani. Tuwing may mga bayani sa dulo ng kanilang landas, sila'y pumipirma ng kasunduan na nagtatakip sa mga kaluluwa ng ninuno. Nakita ko na ang mundo ay tiyak na makakaranas ng ganitong sakuna. Ang mga kaluluwa ng ninuno ang huling apoy ng sangkatauhan. Hanggang sa huli ng Republika. Naubos na ang aking buhay. Maaari lamang nitong ipako ang isang piraso ng espiritu. Naghihintay na lang na magising ang susunod na henerasyon. At ikaw ay ang tagapagmana ng aking espiritu. Kaya ngayon, kailangan kong hanapin ang mga inapo ng mga bayani upang matulungan silang buksan ang sumpa. Hindi mo na kailangang maghanap. Kapag nasa bingit na ang panganib sa mundo, ang espiritu ng ninuno ay kusang makakaugnay sa may-ari nito. Magigising ng kusa. Kaya ano ang kailangan natin ngayon? Kailangan nating hanapin ang mga inapo ng mga bayani. Pwede ka bang magsalita ng maayos? Sabi mo kanina hindi na kailangang maghanap. Ngunit ngayon ay sinasabi mong kailangan kong pumunta. Binibiro mo lang ako. Lahat ng ibang bayani ay mga Diyos ng lakas. Tanging siya lang ang apo ng Diyos ng paggamot. Kahit na malakas ang iyong espiritu ngayon, hindi mo pa rin alam kung paano ipasok ang enerhiya sa daluyan. Lahat ng sugat sa katawan ay kailangang tiisin lang. Hanapin ang apo ng Diyos ng paggamot. Para sa iyo, ngunit napakalaking benepisyo. Bakit hindi mo sinabi agad? Nasaan ang inapo ng Diyos ng medisina? Umalis na tayo ngayon. Ginoong Hua, laging bumabalik ang almoranas ko. Sobrang sakit kaya hindi ako makatulog. Mag-isip ka ng paraan. Madali lang yan. Gamitin ang paraan ng pagpapagaling ng pamilya Hua. Tiyak na magagamot. Para sa almoranas, kailangan pang mag-alis ng buto. Hindi naman yan nakaugat sa buto. Nagkakamali ka. Ang sinasabi kong buto ay ang hita. Gupitin ang buto para magpagaling. Linisin ang pamamaga sa paligid ng puwet. Natural na mamamatay ang ugat. Huwag mong gupitin ang puwet ko. Ayoko nang magpagaling. Ayoko nang magpagaling. At sa mga mandaragit na sikaw. Katulad nila sikaw. Hindi nila naniniwala sa medisina ng pamilya namin Hua. Kuya, nakalimutan mo na ba ang ating aral sa bahay? Hindi mo dapat sayangin ang magandang medisina. Bakit mo pinagsasawaan ang mga sirang metal araw-araw? Wala akong interes sa pag-aaral ng medisina. Ikaw, isang lalaki sa agham at teknolohiya. Puno ng mga elektronikong makina. Ngayon ay panahon na ng pagsasanay sa espiritu. Ako ay nasa antas ng pinakamataas na kapangyarihan. Ikaw, hindi ka nag-aaral ng mabuti. Baka bumagsak ka sa pagsusulit. Kahit sa kolehiyo, hindi ka nakapasok. Pagsasanay sa espiritu. Iyan ay pamahiin. Ang siyensya ang tunay na daan. Nagsaliksik ako. Ang espiritual na enerhiya ay mga partikulo sa antas ng quantum. Ikaw si Hua Miao Miao. Sino ka? Sino ang nagpayag sa iyo na pumasok?
Lumayas ka. Magkakaroon ng kasal ang aming binata sa katapusan ng buwan. Mangyaring siguraduhing makadalo ka. Mag-aasawa ang binata mo. Anong kinalaman ko doon? Siyempre may kinalaman ito. Ang pakakasalan ng aming binata ay ikaw. Walang kwenta ang malaking anak ng pamilya nyo. Umalis ka na sa bahay namin. Bumagsak ang langit. Kahit na nasa pinakaitaas ka ng Supreme Realm. Sayang, ginugol mo lahat ng espiritu sa medisina. Kakaunti lang ang lakas mo sa laban. Ako ay nasa peak ng Gathering Spirit Realm. Kaya kitang mapapatay sa isang saglit. Sino ka ba talaga? Ang aming malaking binata ay ang pinuno ng pamilya Kao. Ang pamilya Kao ay isang nangungunang pamilya sa mundo ng pagsasanay sa espiritu. Nagustuhan ka ng aming binata. Ito ay isang swerte para sa iyo. Maging maingat ka at sumunod ka na lang. Ano man ang iyong kakayahan sa pagbuo ng espiritu. Pagsasabog kita. Dahil hindi ninyo alam ang mabuti. Huwag niyong sisihin ako. Hoy! Kayo bang mga pamilya ng mga cultivator ay ganyan lahat? Umaabuso dahil sa kaunting kakayahan. Wala na kayong mukha. Nangahas ka pang makipagsabwatan sa mga dayuhang nilalang para guluhin ang kaayusan ng mundo. Guguluhin ko ang kaayusan ng ina mo. Kung may kakayahan ka, bitawan mo ako. Maglaban tayo ng patas. Akala mo ba pareho tayong tanga? Bakit ko naman kailangang makipaglaban sa'yo? Kung kaya kong saktan ka ng ganito kadali. Gusto mo bang lumapit at maglabas ng sama ng loob? Ako na ang gagawa. Sabi ko na nga ba, yung mga nag-aangking espiritu ay pawang peke lang. Mukhang matibay pero madaling masira. Sa loob ay mahina at madaling masira. Maghintay kayo. Ipapaalam ko agad sa binata. Siguradong babayaran kayo ng Kao pamilya. Gusto mong umalis pero ayaw mong magsalita. Kung ayaw mong umalis, wag na lang pumunta. Bind mo siya. Gagawin na lang siyang punching bag. Pasensya na, ang medisina ng pamilya Huwei ay naipasa sa loob ng libu-libong taon. Ngunit ang katawan mo ay sobrang kakaiba. Ang espiritu ng enerhiya ay magulo sa loob mo. Hindi ko maitutok ang enerhiya sa mga meridian mo. Anong nangyayari dito, Ninuno? Hindi ba't sinabi mo na kayang ayusin ng isang mahusay na doktor ito? Impossible ito. Ayon sa gabay ng natitirang kaluluwa ko, siguradong may paraan ang mga tagapagmana ni Dr. Huatuo. Baka pwede mong basagin ang hiyas ng ancestral spirit sa bahay. Tawagin mo ang iyong mga ninuno para tanungin sila. Tumigil ka. Ginoo, ano na ang gagawin natin ngayon? Maghintay muna tayo. Huwag kayong aalis. O kaya naman, may puso ka pa rin. Pumunta ka sa Kao family at magpakatotoo. Sabihin mong ikaw lang ang gumawa niyon. Sus Mariosep. Ikaw na walang utang na loob na gago. Ngayon, gusto mo nang itakwil at patayin ang kabayo. Huwag na kayong tumulak. Huwag mong sipain. May paraan akong makakatulong sa iyo sa problema sa espiritu. Ikaw. Alam mo rin ang medisina. Ang likas na katangian ng espiritu ay isang uri ng quantum level na particle. Data frequency, sila ay mataas na dalas ng pag-ugong. Data frequency. Data frequency at pagkatapos ay mababasag ito sa mga nanoparticle.
At pagkatapos ay mababasag ito sa mga nanopartikel na may dalas ng datos. Maaaring pumasok ito sa katawan tulad ng tubig na sumisipsip sa espongha, sa pamamagitan ng balat ng direkta. Sa oras na iyon, hindi mo na kailangang masaktan, upang walang limitasyong makuha at makompres ang espiritual na enerhiya. Maari mong ituring ang buong katawan mo bilang daluyan. Hindi ba't papasok na ang espiritual na enerhiya sa daluyan? Espiritual na enerhiya sa daluyan. Upang makompres ang espiritual na enerhiya. Maaari kong i-compress ang espiritual na enerhiya sa loob ko. Bakit pa kailangan pumasok sa daluyan? Pumunta at bumili ng mga piyesa. Gumawa ng particle shaping system. Nakuha na. Go, Xiaobay. Kumagat ka ng mabuti at bibigyan kita ng mataas na kalidad na espiritual na bato. Wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo pinakawalan ang aso para kagatin ako? Ang buhay mo na makapagbigay ng pagkain sa aking espiritong aso ay swerte mo. Bodong. Naglakas loob kang saktan ang aking sibay. Pagsaluhan mo siya hanggang mamatay. Kagat ng todo. Tigilan mo. Ikaw, batang walang modo. Manghimasok ka pa. Ituloy mo ang pagkagat. Maliit na hayop. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Cao Ming, ikalawang anak ng pamilya Cao. Itong espiritong aso ay espesyal na hinanap ng kapatid ko para sa akin. Magtatangkang patayin mo siya. Pagsasama-samahin ko ang pamilya mo sa libingan. Bata, hindi ko akalain na ganito kakatapang. Nang tumakbo ako, nagsisi ako. Ano na ang gagawin ngayon? Nakaaway na naman ang pamilya Cao. Kaya mo bang talunin ang pinakamataas? Siyempre. Sa ilalim ng pagsasama-sama ng espiritu. Ako'y walang katulad. Bakit ka pa nagpapasikat dyan? Sila ay nasa sukdulan ng kapangyarihan. Hindi mo pa nga kayang mapatumba ang isang daliri nila. Isang alien na pangit. Naglalaro lang ng mga basura na ordinaryo. May isa pang walang silbi na hindi pa umabot sa pagsasama ng espiritu. Tamang-tama para malaman ninyo. Ang mangyayari sa mga nagalit sa aming mga pamilya ng mga cultivator. Tapos na, tapos na. Gusto nang pumatay ni Ginoong Kaur. Nasa panganib ang mga kabataang ito. Sino bang nag-udyok sa kanila na galitin ang pamilya Cao? Si Ginoong Kaur ay may kapatid na si Kaok Sayong. Pero ang antas ng mga banal. Walang sinuman sa buong bayan ang magtatangkang magalit sa kanila. Sobrang inis na inis ako sa inyo. Mga hayop na hindi nagbubunot ng tali sa kanilang mga aso. Ikaw na mahilig sa mga aso. Baka naman dahil matagal ka nang nag-aalaga ng aso. Parang aso na rin ang paraan ng pagsasalita mo. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Ngayon, papatayin ko kayong lahat ng walang natirang katawan. Bumuga kayo ng apoy sa akin. Hindi pwede. Huwag kang mag-aksaya ng salita. Hindi ako masasaktan. Kaya hindi ko ma-absorb ang maraming compressed spirit energy. At lahat tayo ay mamamatay dito. Ano nang nangyari? Naka-offend ka sa akin. Gusto mo bang humingi ng tawad sa ganitong paraan? Huli na. Ihuhuli ko kayo sa bilangguan ng pamilya Cao. Sa loob, ang mga torture. Tiyak na mararanasan ninyo ang lahat ng sakit. Sa mundo.
Dayuhan na lahi. Gusto mo akong pigilan gamit ang ganitong lakas? Nagbago na ako ng isip. Ikaw, nakakadiring nila lang. Ayaw kong makita kang nabubuhay sa mundong ito kahit isang segundo. Gusto ko lang durugin ang ulo niya. Ano bang mali ko? Ang mali mo ay, ikaw ay isang basura. Ang sarap. Sobrang sarap. Yung batang ito, naku, nanlaban pa kay Kao Ergong. Maliit lang ang boses. Maririnig ng mga tao sa Kao family. Di ka na rin makakabuhay. Tumakbo ka na. May mga soul card ang mga direct na miyembro ng Kao family. Mabilis na mararamdaman ng pinuno ng Kao na patay na ang kanyang kapatid. Sa oras na iyon, hindi na tayo makakatakas. Ginawa ng aking tagapagligtas ang lahat para iligtas ako. Nakaaway niya ang pamilya ng Kao. Hindi ko maaring hayaang mapahamak ang aking tagapagligtas. Yung kapatid mo, patay na. Matanda. Isang walang kwentang bagay lang ako. Kung mamatay man, mamatay na. Ngayon, kakalipat ko lang ng kaluluwa kasama ang matandang ninuno ko. Kakapasok ko pa lang sa unang yugto ng pagiging santo. Kapag tuluyang nagsanib na kami, sa tuktok ng pagiging santo. Sa oras na yun, sa buong mundo ng cultivation, lahat ay nakasalalay sa mukha ng pamilya Kao namin. Sa maliit na bagay na ito, hindi na kailangang mag-alala. Magaling. Yung makasarili mong itsura. Mukhang katulad ko noong araw. Noong pinarusahan ang anak kong si Kao Chong, ako ay naglagay ng matibay na pangako. Sino ang nanakit sa mga inapo ng Kao? Sila'y aking papatayin. Sayang nga. Pagkatapos kong mawala, ang angka ng Kao ay winasak ng pamilya ng Sima. Naging isang sumpa sa aking puso. Mahirap lutasin. Ngayon ang pangunahing angka ng Kao ay nakakaranas ng trahedya. Kung hindi ako maghihiganti, mahirap mawala ang mga demonyo sa puso. Hindi tayo makakapag-isa ng lubusan. Demonyo sa puso. Kung ganon, pupuntahan ko ang taong iyon. At wawasakin siya. Tamang-tama para makita ng mundong ito ng mga nag-aaral ng espiritu. Ang galit ng mga banal. Hindi kayang tiisin ng sinuman. Isang pagkakataon ng pagkakaibigan. Hayaan mong kunin ko na ang katawan mo. Siya ang nagpalabas ng aso para kagatin ako. Ako. Siya ang pinatay ko. Bumubula. Ikaw na isang mababang tao na hindi man lang nakakaramdam ng espiritu. Kaya mong pumatay ng isang cultivator na nasa Supreme Realm. Sabihin mo ang katotohanan. Kung hindi, susubukan kitang pasakitan hanggang sa mamatay sa libo-libong palo. Hindi ko alam. Ayokong magsalita. Kaya hayaan mong maranasan mo kung ano ang tunay na impyerno. Paano ang gobyerno? Ano ang gagawin? Si Kaoxiong ay nasa antas ng banal na tao. Si Xiaoli ay pinakamataas na nakapatay ng nasa antas ng kataas-taasang tao. Banal na tao. Iyan ay may kakayahang lumipad at maglaho. At kayang ilipat ang mga bundok at punuin ang mga dagat. Bakit ka nag-aalala? Hindi pa nakakita ng mundo. Tiyak na makikita ito. Hindi siya tiyak na makikita ito. Nasa silid ng kahoy ang kanyang bodyguard. Hindi ba siya hindi rin nakakita? Iba ang sitwasyon. Masusundan niya ito sa pamamagitan ng espiritu. Hindi tayo makakapagtago. Yung sistema ng paghubog ng mga particle ng iyong espiritu. Kaya ba talagang magagawa? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Yung mga salari na pumatay sa mga tao ng pamilya Kao. Maghintay ka. Narito na ako.
Narito na siya. Kahit na magawa ko, wala na ring oras para gawin ito. Walang anuman. Kung kinakailangan, magpaparami na lang ako ng sugat. Mas maraming sugat. Mas maraming espiritual na enerhiya ang papasok. Ipinipiga ko ang espiritual na enerhiya sa sukdulan. Hindi naman imposibleng makipagsabayan sa antas ng mga banal. Sandali, mas maraming sugat. Mas maraming espiritu. Mas maraming espiritu. Ito ang disenyo kong Blade Warrior Mech dati. Pindutin ang buton sa dibdib. Lalabas ang napakaraming lakas ng espada. Parang mga porcupine. Walang makakalapit. Ang galing. Susubukan ko. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Nabaligtad ko ang blade habang dinidsenyo ko ito. Pero hindi mo sinabi. Mas marami bang sugat, mas maganda. Hindi ba't akma iyon? Dumating na siya. Sayang, hindi ako marunong lumipad. Nakikipaglaban siya sa hangin. Ang hirap talunin. Ikaw ay nasa pinakamataas na antas. Pero hindi magaling sa laban. Pero marunong lumipad, di ba? Magandang pakete, ah. Hindi lang may sariling kabayo. Kaya mo pa ring gamitin ang iyong espiritu anumang oras para punan ang dugo ko. Tama ang sinabi ng ating lolo. Ang makakatulong sa akin ay ang mga inapo ng iyong mga Diyos ng medisina. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa, itatapon kita pababa. Magandang dumating ka. Kauks Hyong. Ang utang ng kapatid mo. Sasamahan natin ngayon para bayaran. Kau. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Isang inutil na hindi pa nakakabot sa lingering spirit realm. Nananakot sa pamilya Kau. Ang kapatid mo ay isang anak ng angkan ng Maharlika. Hindi pwedeng patayin. Nung pinakawalan niya ang aso para kumagat, hindi niya naisip, ang buhay ng iba ay buhay din. Ang buhay ng iba. Hula mo, ano ang nangyari sa batang binagok ng aso? Ano ang kalagayan niya? Anong ginawa mo sa kanya? Isang walang silbi na walang espiritu kahit man lang. Pinalitan pa ang kasalanan ng iba. Siyempre, unti-unti ko siyang pinahirapan hanggang sa mamatay. Bago siya namatay, paulit-ulit niyang tinawag kang aking tagapagligtas. Umiiyak na parang aso. Talagang nakakatawa sa sobrang tindi. Akala pa niyang ang pumatay sa kapatid ko ay isang napakahusay na tao. Ngunit sa totoo, hindi pa nga nakarating sa kahit anong antas ng pag-iipon ng espiritu. Barya lang yan. Hayop. Ngayon, titiyakin kong magbayad ka. Para sa kanya. Sa kakayahan mo lang. Tumaas ng maayos ang paglipad. Tumakbo na kayo, magtago pa kayo. Ang mga banal ay kayang maglipat ng bundok at punuin ang dagat. Kontrolin ang lahat ng bagay. Hindi ito maiisip ng mga katulad ninyo na walang silbi. Hindi mo ako kayang mahawakan. Maging parang aso ka na lang na pinaglalaruan ko. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Maubos tayo sa huli. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay. Hindi masolusyonan ang remote na atake. Huwag lang puro lakas ang gamitin, bata. Pwede mong i-compress hanggang sa sukdulan ang iyong espiritu. Bakit hindi mo subukan na ipalabas ito ng buong buo? Pagkakaroon ng anyo ang espiritu. Magbago ka. Humarap ka, atakehin mo ako.
Ang brutal mo naman. Akala mo ba ay kaya nitong pigilan ako? Ang ganitong depensa ay hindi talaga solusyon. Kailangan kong lumapit. Pero ang tarantado ay lumilipad ng napakataas. At kayang kontrolin mula sa malayo. Paano ko siya mahahawakan? Ninuno, maaari kong walang hanggan na sumipsip ng espiritu. Yung espiritu ni Kauxiong, nasa antas siya ng banal. Lahat ng espiritu nasa meridyan. Pwede rin ba niyang walang limitasyong sumipsip? Siyempre, hindi. Akala mo ba lahat ng katawan ay katulad mo? Mamamatay ka na. Magbibigay ako sa'yo ng regalo. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala naman. Hindi ba gusto ng mga cultivator ang spiritual energy? Bibigay ko pa nga sa'yo ng mas marami. Para mas masaya ka. Tumigil ka. Sandali, tumigil ka na. Huminto ka na. Huminto ka na. Ngayon, natakot ka na. Noong pinatay mo yung batang yun, hindi mo naisip na aabot tayo sa ganito. Ako, sino ang mag-aakalang susira sa plano ko? Mengde. Noong mga panahong iyon, pinigil ko ang iyong kaluluwa upang tulungan kang labanan ang mga pagsubok sa mundo at tulungan ang sangkatauhan na labanan ang mga kaaway. Ngunit tingnan mo kung ano ang iyong nagawa. Labanan ang mga kaaway. Walang naghari sa mundong ito. Paano ako magiging masaya na labanan ang mga banyagang uri? Ngayon, may mga inapunan ng mga banal. Kung meron kang pagkakataon na magsimula muli, kailangan kong pag-isahin ang buong mundo. Para sa iyong personal na hangarin, pinukaw mo ang labanan sa loob ng tao. Malapit nang harapin ng mundo ang sakunang hindi na malulunasan. Dapat nagtutulungan ang tao. Pero nandito ka, nakikipag-intriga. Ang kapal ng mukha mo. Gulo. Mas gugustuhin kong ako ang magpabagsak sa buong mundo. Huwag sanang ako ang mapagsala sa buong mundo. Dapat talaga na ang buong mundo ay kontrolado ng aking pamilya Kao. Kung may susunod pang buhay, sisiguraduhin kong mapag-isa ko ang buong mundo. Guro, ayos ka lang ba? Walang problema. Medyo pagod lang. Pero balik tayo sa usapan. Yung batong tinusok kanina ang sarap. Batang ito, naresolba na ang pamilya Kao. Ngayon, handa na tayong harapin ang totoong laban. Sige, salubungin na natin. Sino man ang matatakot sa atin? Natutukan ko na ang antas ng santo. Hindi na ako matatakot sa mga dayuhang alien. Mga lolo at lola, anong klaseng mga bayani ang pinili mo? Ang espiritu ni Cao Cao ay ang nag-iisip lang tungkol sa pagpapaisa ng mundo. Pero si Zhao Yun ay talagang maaasahan. Pero ang mga supling niya ay mga walang kwentang tao. Wala nang silbi kahit kaunti. Pero hindi pwedeng sabihin na ganoon. Ang tunay na malaking gamit ay yung walang silbi. Akala nila nagkakagulo lang sila. Pero sa bawat pagtatalo, pinipilit ka nitong lampasan ang sarili mong limitasyon. Hindi ba't ito ang pinakamalaking gamit? Wala na akong gana makipagtalo sa'yo. Magpahinga muna ako. Hindi maganda. May malaking nangyari.
Inaasahang si Pingfeng, inaalay ang galang sa aming ninuno. Ngayon, ang mga kaaway ay umatake sa ating mundo. Kaya't dadalhin ko ang aking heavenly halberd upang patayin ang mga dayuhang salot, protektahan ang ating lahi at lupain. Tagapagmana ni Santa Juana, si Iliin. Saksi sa liwanag ng pananampalataya ng mga ninuno na kayang magbigay liwanag sa kadiliman. Gamitin ko ang pananampalataya bilang kalasag at ang banal na espada bilang talim. Pangalagaan ang bawat inosenteng kapwa. Kahit na maubos ang huling patak ng dugo, ay hindi ako urong. Tagapagmana ng mandirigma ng Sparta, si Thor, saksi sa mga ninuno. Laban para sa tahanan. Mamatay man o manalo. Mamatay man o manalo. Ang daan ay nagbabalik sa kalikasan, ang lahat ay nagsasama-sama. Magkaisa tayo sa pagprotekta sa lupaing ito, magkaisa tayo sa pagdaanan ng pagsubok. Kung ganoon, dahil nagsama-sama ang mga bayani. Sige, makipaglaban tayo sa mga dayuhang kalaban hanggang sa huli. Gunggong na tao ang mga tao. Lumalaban pa ba sa tunay na Diyos? Ang naghihintay sa inyo ay ganap na pagkawasak. Ang hangin na ito ay nagmumula sa isang makapangyarihang nilalang na lampas sa santong antas. Siya ang pinuno ng alliance ng mga galaksi. Matagal ko nang sinabi. Ano man ang antas niya, kung ayaw ko sa kanya, gusto kong saktan siya.
Huwag magulo. Ang ganitong uri ng mainit na armas ay talagang walang silbi sa mga makapangyarihang Diyos. Totoo ba? Ito ay hindi karaniwang bala. Ipinakilala ko ang enerhiyang atomiko sa bala. Ito ay ang pinakamakapangyarihang mainit na armas sa kasaysayan ng teknolohiya ng tao. Matagumpay ninyong naiinis ako. Pero hindi ako magpapakita ng kawalang galang. Sa huli, ang pinakagusto kong panoorin ay ang pagkakapatayan ng mga tao. Tama, nagrebelde ang Japan. Sumunod kayo sa Pangulo. Pagkatapos ang malaking laban na ito, mawawasak ang mga pangunahing puwersa sa mundo. Ako na ang magiging pinuno ng mundo, Japan. Bumubula ka lang. Yung bibig mo ba ay gawa sa bulaklak? Puno ng dumi ang utak mo. Ang dali mong nauto ng iba. Mag-suicide ka na agad. Patayin mo siya. Nangahas kang insultuhin ang aming samurai. Ngayon, papakitaan kita ng dugo dito mismo. Ganito lang kalakas. Mas malakas pa sa dila ng alagang sa lagubang ko sa bahay. Tanggapin mo ang isang bomba ko. Sa mga buhay na ito, maayos naman ang buhay nila. Tingnan niyo kung saan kayo tatakbo. Tingnan mo dyan, ate. May lason ang mga tabak ng mga ito. Kaya mo yan. Maaasahan ko munang mapanatili ang kalagayan ninyo. Magmadaling mag-counterattack. Maraming salamat, Dr. Hua. Yung hininga na yun, kailangan nating mabawi. Bakit ganito ka-brutal itong halimaw na to? Hindi ba't ako ang mahuhulog dito? Sagrado. Sa harap ng nakamamatay na lason. Isang biro lamang. Hindi ako susuko. Walang talunan ang mga mandirigma ng Sparta. Hindi ba dapat na hindi madungisan ang aking karangalan? Sigurado kang mamamatay ka. Salamat ah. Nasa alanganin ako dahil kulang ang espiritu. Hindi ito possible. Tandaan mo, ang kapalaran ng mga mapanlin lang ay tanging kamatayan. Kayo mga nakasisipsip na mga salot, ngayon ay papatayin ko kayo. Ek, ang lahat ay parang hindi na makatiis sa espiritu. Maaari bang bigyan ng buff ng espiritu ang lahat? Hindi pwede. Naubos na ang aking espiritu. Baka hindi na kayanin. Kulang ang espiritu. Sobra-sobra dito. Wala akong kakulangan sa espiritu. Gamitin mo lang. Lahat. Mag-concentrate. Ang sarap ng espiritu, ang taas. Hindi pa sapat. Sige pa. Nasaan na yung yabang mo kanina? Lakas ng tao. Hindi ito kayan hadlangan ng mga tulad ninyo.
Ang pananampalataya ay hindi mamamatay. Ang laban ay hindi titigil. Kaluwalhasyan ng Sparta. Ako ang magbabantay. Boss, nasa iyo na ang desisyon. Ang anggulo nito ay swak na swak. Matandang aso. Ang suit na ito ay may built-in na particle shaping system. Kaya nitong ay compress ang spiritual energy particles. Sa paraang pwedeng direktang maabsorb ng balat. Kaya kapag kumukuha ka ng spiritual energy, hindi ka na kailangang masaktan o magdusa. May pakpak ka. Makakalipad pa rin. Kailangan yun. Magaling, magaling. Hindi mo na kailangang sumakay sa iyo para lumipad. Yung jet outlet mo nakadikit sa puwet mo. Kahit may pakpak ka, wala rin kwenta. Halika, laban tayo. Pagbabago ng anyo gamit ang espiritu. Unahin ang mga traidor. Ang espiritu ay bahagyang katumbas ng antas ng mga banal. Sayang, ako ay nasa antas ng Diyos. At sa ilalim ng antas ng Diyos, lahat ay mga insekto. Aking turno na. Ano nang nangyayari? Bakit hindi ko maabsorb ang espiritu? Ang Diyos na mundo ay kayang kontrolin ang mga batas. Harapin ang mga batas. Hindi mo maaasim ang espiritual na enerhiya. Anong gagawin ng ninuno? Baka. Tumakas. Boss, sinasadya mo bang matalo ng ganito? Kailangan bang ipakita ang kahinaan sa kaaway? Totoong mahina ako. Sobrang kakaiba ng batang ito. Hindi ko maabsorb ang espiritu. Tiete. Sinasabi ko na hindi mapagkakatiwalaan ang pagsasanay sa espiritu. Mas mabuting tingnan ang kapangyarihan ng siyensya. Tandaan mo, makakatakas na. Pindutin ang buton sa dibdib. Ang lakas. Ang lapit. Bigyan kita ng mas astig. Magdiwang tayo. Anong kalokohan ito? Akala ko unang putok. Nangyari na sa kanya. At pagkatapos ay naglabas ng 3. Nagpaputok ng mga paputok bilang pagdiriwang. Ang galing ng plano na to. Ang tanging hindi magandang bahagi ay hindi siya naalis. Maging maaasahan ka naman. Ang pinakamagandang bahagi ng mecha na ito ay mga kamay at paa ng mecha. Lumapit ka sa kanya. Pindutin mo ulit ang buton. Makikita niya ang kapangyarihan ng teknolohiya sa mundo. Ipakikita sa iyo ang galing ng teknolohiya sa mundo. Talagang hangal ang tao. Bilisan mo, pindutin na. Umalis na. Maaari ko nang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Alam ko na noon pa. Ang mga cultivator ay matibay sa labas ngunit mahina sa loob. Ang mga internal organs ang kanilang kahinaan.
Ganun pala. Sumabog ang bala sa kanyang katawan. Nakaapekto ito sa pag-andar ng batas. Kaya nakakapag-absorb na ako ng spiritual energy. Siksiya uli at ang kanyang mga kutsilyo. Sumpa sa mga tao. Gusto kitang punitin. Kanina, iyon ay isang bahagi lamang. Hindi mo naman alam ang tungkol sa paglikha ng anyo, di ba? Habang naglalaro ka ng mga patalim, may inihanda na akong plano. Kahit gaano karaming bahagi mo. Kailangan mong mamatay. Tama nga ang hinala ko. Ang iyong batas ay para lamang sa isa't isa. Ngayon, nakikipaglaban ka sa kanya. Maaari akong malayang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Kapag naubos na ang kanyang espiritual na enerhiya, saka ako sasabak. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Mamatay ka. Gusto mong galawin siya. Tinanong mo ba ako? Naiintindihan ko na. Ang lakas ng iyong espiritu ay katulad lang ng sa isang banal. Wala ka ng kakayahang magpaganap ng batas. Isa kang walang silbi. At mula nang sumipsip ako ng espiritu ng universo, kaya ko nang pisilin ang densidad ng espiritu hanggang sa antas ng banal. Kaya ko na kayong patayin. Kanina, nakagawa ako ng 3 kopya. Kami dalawa ang humahatak sa'yo. Yung pangatlo ay patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya para gumawa ng bagong kopya. Kapag puno na ng espiritual na enerhiya ang bagong kopya, makakagawa na naman ng kopya. Ito ay isang positibong siklo, di ba? Ngayon, ang mga kopyang ito, bawat isa ay may kapangyarihan ng orihinal. Sa tingin mo, kaya mo pang manalo? Impossible. Dahil hindi ako mananalo. Kaya't sabay tayong mamatay. Tagapangalaga, pindutin mo agad ang self-destruct button. Sama-sama tayong ilibing ng mundo. Ang self-destruction ay sabay na papasabugin ang mundo. Ang leader na ito ay isang baliw. Mga tao sa Earth, ayaw naming makipagdigma sa inyo. Dumating kami dito. Dahil sa puwersa ng aming pinuno at ilang mga ganid na uri. Ito ay isang sapilitang hakbang. Ngayon, ang aming pinuno ay natalo na ninyo. Nais naming makipag-ayos sa mga tao sa Earth. Paano mo nagawang magtaksil sa akin? Guro, nalutas na ang sakuna. Naghihintay ako na ang aking kaluluwa ay bumalik sa iyo. Protektahan mo ang ating lahi. Walang pagsisisi sa kamatayan. Kayo'y dapat igalang. Ang lahi ng tao ay hindi mamamatay. Liwanag ng pananampalataya. Hinding-hindi mamamatay. Apoy ng kalayaan. Naiipon mula sa henerasyon. Mukhang naayos na ng ating mga ninuno ito. Sisimula pa lang ang laban.
Nabawi ko na ang lahat ng aking alaala. Ninuno, anong kalokohan ito? Ako na ngayon ang pag-asa ng mga tao. Laban na tayo sa mga Diyos ng langit at mga Diyos ng lahi. Ano pa ang ipapadala mong pagkain? Dahil sa susunod, papasok ka sa mundo ng mga Diyos. Kailangan mong matutong mag-multitask. Habang nakikipaglaban, kailangan mong patuloy na sumipsip ng espiritu. Kaya ang paghahatid ng pagkain ay ang laban mo ngayon. Sige, susundin kita. Kailangan ko pang pumunta sa isang lugar. Lahat ng ito ay dahil sa iyong maikling buhay na anak. Kinagat ka ng aso ng batang lalaki sa pamilya Kao, di kinagat mo na. Kahit pamamatay ang aso, ano naman ang pakialam ko? Ang resulta, dahil sa ginawa mo, nagdulot ka ng malaking gulo. Kaya tuluyang nawasak ang pamilya Kao. Ngayon, wala nang matibay na tagapagtanggol sa bayan. Palagi nang aagaw ang kalapit bayan sa ating mga minahan ng espiritu. Sa tingin mo, dapat bang ikaw ang managot dito? Spicy hotpot, init na init. Sabi ng alkalde, malatang, ang sabaw, ang pamilya niyo ay talagang malas. Malatang, mainit. Ngayon, hindi ko sisirain ang iyong pira-pirasong negosyo. Hindi kami mapapawi ang galit sa aming mga puso. Walang kasalanan ang anak ko. Karapat-dapat ang mga tao sa pamilya Kao na mamatay. Pinahirapan hanggang mamatay ang anak ko ni Kaoxiong. Hindi tinanggap ng lokal na pamahalaan ang kahit anong reklamo. Wala na bang katarungan? Patay na asawang babae. Nagmamalaki ka pa. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang leksyon mula sa alkalde. Bitawan mo ang kamay ko. Ayos ka lang ba, tiya? Sino ka? Mabilis kang umalis, sila ay mga tao ng munisipyo. Huwag tayong magpakabastos. Kahit isang nagdadala ng pagkain, nagmamalaki pang makialam. Bastos, huwag kang magyabang. Darating na ang alkalde at ang self-defense team. Hindi mo ito matatakasan. Alkalde, nandito ka na. Itong batang nagdadala ng pagkain ay nanakit sa amin. Dapat kang makialam para sa amin. Gusto kong makita kung sino itong walang modo.
Matapang ka, ah. Nagmamagaling ka sa aking teritoryo. Alam mo ba kung sino ako? Ang batang ito ay isang nagdadala ng pagkain. Siguradong sawa na sa buhay. Tapos ka na, bata. Hindi ka ba dapat magpakilala para sa tindahan na ito? Hintayin mong ikulong ka. Araw-araw akong nandito para ayusin ang tindahan na ito. Umalis na ang anak niya. Hindi ko siya papayagang magtinda sa kalye. Malaspi sinasabaw. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na makialam sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang alkalde ng bayan na ito. Gusto kong ipahuli ka ng self-defense force. Ah, ikaw. Ikaw ba ang lider ng mga bayani? Na nagpalayas ng mga dayuhang nilalang, si Lidazun. Si Lidazun ay hindi ko nakilala sa kanyang kadakilaan. Mahal na Ginoo, napakabait ninyo. Patawarin mo na ako. Hindi na ako muling magkakaroon ng lakas ng loob. Tita, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Patayin sila. Spicy hot pot. Spicy soup. Ninuno, nakita mo ba? Ang pang-aapi ng uri ay nasa lahat ng dako. Ganito dito. Siguradong ganito rin ang mga nasa itaas. Paano ba talaga ito masosolusyonan? Lahat ng hindi pagkakapantay-pantay sa mundo. Ang sagot na ito, kailangan mong hanapin sa sarili mo. Nagpasya na ako. Bago pumunta sa Diyos na mundo, kailangan ko munang ayusin ang mundong ito. Koponan ng Huapuchayan sa siyensya. Pinagsasama ang espiritu at teknolohiya para palagin ang sibilisasyon ng mundo. Bumuo ako ng pangkat ng mga bayani upang ang mga pangunahing pamilya ng mga bayani ay maglakbay sa iba't ibang direksyon. Walisin ang mga uri ng pang-aapi sa lipunan. CJ. Laban. Sa simula, talagang nakapagpasaya ito sa marami. Ngunit agad kong napansin, ang pamilya ng mga bayani ay naging bagong uri. Itinatag ang mga alituntunin ng angkan, naging bagong uri ng uri. Itinatag ang mga alituntunin ng angkan. Ang mga tanikala na ating winasak ay pinalitan ng ibang anyo at muling isinusuong sa masa. Pagsasamantala ng uri ay hindi kailanman nawala. Ito ang pinuno ng Enwe. Isang piraso matapos masira ang hadlang ng universo. Maaaring hindi ko na matagpuan ang sagot sa Earth. Ngayon, ako ay nagiging daluyan ng enerhiya. Patuloy akong nakakakuha ng espiritual na enerhiya. Sa aking presensya, naabot ko na ang antas ng Diyos. Panahon na bang pumunta sa mundo ng mga Diyos? Kung nakakaramdam ka ng pagkalito, pumunta ka sa mundo ng mga Diyos upang maghanap ng sagot. Ano nang nangyari sa mga ninuno natin? Hindi maganda. Nangyari sa leader na sinuwa. Kailangan talaga masira ang mga hadlang. Ang kaluluwa ng tao ng leader na sinuwa ay pinamana mo sa iyo.
Susunod, darating na ang mga Diyos mula sa mataas na antas. Hindi ko inasahan. Nandito pa ang kaluluwa ng masamang babae na si Enwa. Bata, ikaw ang bagong pag-asa ng lahing tao. Saktong-sakto, madadala ka pabalik. Ihandog kay Ginoong Diyos para sa paggawa ng gamot. Nakasara ang hangganan. Hindi ko na kayang ilabas ang espiritu. Ito ba ay isang batas? Ang banal na mundo ng lupa. Isa lamang itong mga anay. Pag-asa ng sangkatauhan. Hindi ako pwedeng mamatay. Anak, huwag kang matakot. Naghintay ako ng daan-daang milyong taon. Para sa sandaling ito. Hindi dapat yumuko ang gulugod ng sangkatauhan. Ano? Hindi siya. Makakaabot sa pagbasag ng hangganan, di ba? Nakasara ang hangganan. Ngayon, ako na ang susunod. Baligtad na hangganan. Impossible. Paano mo agad naunawaan ang mga batas ng pagbasag sa hangganan? Enye. Ang tunay na diwa ng pagbasag sa hangganan ay hindi ang pagkontrol sa mga batas, kundi ang paglabag sa mga limitasyon ng mga batas. Binabati kita sa pagpasok sa pagbasag sa hangganan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang malaking hukbo mula sa mataas na dimensyon ay malapit nang dumating. Walang anuman. Aakyat ako sa mundo ng mga Diyos. Nakatatanda, buksan mo ang daan patungo sa langit. Ikaw ay mula sa ibang lugar. Ako'y bagong dating. Nais kong makahanap ng matutuluyan. Hindi ko alam kung may matutuluyan dito sa paligid. Iyan ang kastilyo ng Prinsesa Lisa, anak ng Diyos. Kasalukuyan silang naghahanap ng mga katulong. Sagot nila ang pagkain at tirahan. Maganda ang mga benepisyo. Ngunit mataas ang katayuan ng prinsesa. Kailangan mong maging maingat sa iyong mga salita at kilos. Salamat sa impormasyon. Para lang matukoy ang kalagayan sa mundo ng mga Diyos. Ikaw ang nag-a-apply. Huwag kang mag-alala. Dito sa akin, pantay-pantay ang lahat. Mag-ingat ka, masaktan ka pa. Maraming salamat, prinsesa, sa kabutihan. Ako'y isang alipin, dapat mamatay. Magmadali ka, maliit na bagay lang ito. Mukhang hindi lahat ng Diyos ay masama. Parang sa mundo may mabuti at masama. Ganoon din dito.
Haha, gusto ko makita kayong mga tao na puno ng pag-asa. Hanggang sa tuluyang mawala ng pag-asa. Yung pakikibaka. Yung takot ay sobrang ganda talaga. Ah, ay, nahuli mo ako. Dapat sana bukas ko pa ikaw iniimbitahan. Isang araw, isang imbitasyon. Ganyan ang saya ay mas tumatagal. Dahil nahuli mo na ako. Kaya't doblehin na natin ang saya ngayon. Tanggapin mo ito. Imposible maliban sa mga pinuno. Wala nang ibang makakaabot sa antas ng pagbasag ng hangganan. Sino ka ba talaga? Suwael, ako ay nasa rurok ng pagbasag ng hangganan. Paano mo nagawang insultuhin ako ng ganito? Anyway, sabihin ko sa iyo ang isang magandang balita. Ang aking pagsasanay ay nakatuon sa katawan bilang pangunahing daluyan. Hindi tulad ng mga inutil na umaasa sa enerhiya ng meridian. Hindi kami magkapareho ng daan. Sige na, binibigyan kita ng palugit ngayon. Sige na, nakikisakay ka. Kung maglakas loob kang pumatay sa akin. Ang hari ng Diyos ay tiyak na magpaparusa sa iyo ng walang awa. Talaga ba? Hindi mapapatawad ang buong angka ng Diyos. Para silang pumatay ng hayop sa kanilang pagtrato sa tao. Walang awa sa kanilang puso. Pinatay mo ang anak ng Diyos ang hari. Lubos nang nahayag ang iyong pagkakakilanlan. Kahit hindi ka mahuli ng hari ng Diyos, magagalit siya sa mundo. Magpapadala siya ng tao upang lipulin ang mababang bahagi. Huwag mag-alala. Mayroon na akong paghahanda. Simula nang pumasok ako sa mundo ng mga Diyos, ang lakas ng aking pagsipsip ay naging halos walang hanggan. Ang mundo ay ugat ng sangkatauhan. At maaari rin itong maging pinagmulan ng aking kapangyarihan. Sa ganitong paraan, ang mundo ay nasa aking katawan na. Patuloy akong sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Sa tulong ng espiritual na enerhiya mula sa Diyos. Dagdagan pa ng puwersa mula sa pinagmulan ng mundo. Huwag nang sabihin ang isang hari ng Diyos. Kahit ang buong kaharian ng Diyos, kaya kong talunin. Hari ng Diyos. Saktong-sakto. Gusto kong makita. Kayo mga pang-aalipin sa lahi ng tao sa loob ng milyong taon. Gaano ba ang timbang nyo?